Pinalayas ng anak ang ina matapos manahin ang bahay ng ama. Makalipas ang ilang taon, nakita niya itong namamalimos. Matagal nang hindi nakikipag-usap si Isagani kay Ligaya. 2 araw na mula noong burol ni Danilo, mas ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang matalim na salita. Pilit ni Ligaya na panatilihing maayos ang bahay, sumusunod sa araw-araw na gawain na para bang makakatulong iyon na buuin muli ang mga piraso, ngunit tila lahat ng bagay ay nakakairita sa anak. Sa almusal, inirereklamo nito kung paano hiniwa ang tinapay. Sa hapon, nagalit dahil sa amoy ng sabong panlaba. Sa gabi, kinuwestiyon ang nilutong monggo, sabing hindi ganoon ang gusto ng ama. Patay na siya, ama. Magpapakabait ka pa rin sa isang taong wala na. Biglang sigaw nito sabay bagsak ng kutsara at tinidor sa mesa. Nilunok ni Ligaya ang sakit at mahinahong tumugon. Ikaw ang nagsabing, hindi mo na matiis ang luto ko. Yan ang luto ng tatay mo. Tumayo si Isagani at pumasok sa kwarto, binagsakan ng pinto. Ang totoo ni siya mismo ay hindi na rin alam ang gusto niya. Galit siya, malungkot, pagod. Hindi niya alam paano tanggapin ang pagkawala, lalo na ang pakiramdam na parang nakakulong siya sa bahay na iyon, sa parehong paulit-ulit na araw, sa tahimik na presensya ng ina. Si Ligaya naman, pilit na iniiwasan ang sigalot. Nagluluksa siya, pero ayaw niyang ipakita ang kahinaan. Araw-araw siyang naghuhugas, nagtutupi, nagluluto. Ayaw niyang magmukhang pabigat, ayaw niyang maging sagabal. Gusto lang niyang buhayin ang huling natitirang alaala ni Danilo, ang samahan ng mag-ina. Mabigat ang atmosfera, tahimik pero tensyonado. Umaalingasaw ang usapin ng mana sa paligid, pero walang naglalakas loob na banggitin ito. Naniniwala si Ligaya na hati ang lahat ng iniwan ng asawa. Kilala niya si Danilo. Makatarungan ito. Alam niyang kailangan pa ni Isagani ng gabay. Pero alam din niyang tumatanda na ako. Hindi niya ako pababayaan, wika niya, habang nagtitimpla ng kape. Si Isagani naman tila ba sigurado na sa kanya ang bahay. Alam ni Papa na ako na ang lalaki sa bahay. Ako ang dapat magpatuloy ng buhay. Bulong niya sa sarili habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Ngayon, sandaling pahinga muna para magpatuloy kaming makapagbahagi ng mga ganitong kwento ng libre. Hinihiling naming i-like nyo ang video at mag-subscribe sa aming channel. Sabihin din sa comments kung taga saan ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento. Makaraan ang 2 araw, ipinatawag sila sa opisina ng abogado. Payak ang silid, isang madilim na mesa na makintab ngunit halatang luma na at ilang upuang may tela na kupas na ang kulay. Mabango ng lumang papel at malamig na kape ang paligid. Nakadisplay sa pader ang mga diploma at lumang larawan, tila gustong ipakitang seryoso ang lugar. Ang abogado, isang payat na lalaki na nasa gitnang edad at may pagod na ekspresyon, ay sinalubong sila ng may formalidad. Ikinasasama ko ng loob ang inyong pagkalugi, aniya habang dahan-dahang binubuksan ang makapal na folder, para bang alam niyang ang sasabihin niya ay magbabago sa natitirang kapayapaan ng pamilyang iyon. Tumango si Ligaya sa katahimikan, hawak ang handbag sa kandungan gamit ang parehong kamay, at naupo ng tuwid. Si Isagani na may lumundo sa silya sa tabi, nakabukaka at nakahalukip-kip. Parang gusto na lang tapusin agad ang lahat. Matapos ang mga legal na formalidad, pinunasan ng abogado ang salamin gamit ang panyo, muling isinuot ito ng maayos, at sinimulan ang pagbabasa ng testamento. Ayon sa dokumentong pinirmahan ni Hinoong Danilo Morales, 1 buwan bago siya pumanaw, idinedeklara kong lahat ng ari-arian, kabilang ang pangunahing tahanan, bank accounts at kasangkapan sa bahay, ay buong mapupunta sa nag-iisa niyang anak na si Isagani Morales. Parang naubos ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi agad nakagalaw si Ligaya. Tinitigan lang niya ang kanyang mga kamay, ang magkaakap na mga daliri, parang sinusubukang unawain kung tama ba ang narinig niya o baka guni-guni lang. Samantala napabuntong hininga si Isagani, kita sa katawan ang pagkaluwag na parang iyon talaga ang inaasahan niya. Tumalikod siya, ngumiti ng bahagya at pabulong na may kasiyahan, sabay sabing alam niya ang ginagawa niya. Si Ligaya, pilit nilulunok ang hapdi, ay tumingala at nagtanong mahinahon pero matatag, "Yun lang ba?" Kumilos ng bahagya ang abogado, kinuha ang isa pang sobre mula sa folder. "May isa pa."
Isang liham na isinulat kamay, isinama sa testamento. Hiningi ni Ginoong Danilo na basahin ito ng malakas sa harap ninyong dalawa. Maingat niyang binuksan ang sobre, inalis ang isang papel na tiklop sa 3 bahagi, sulat kamay na may matatag at bahagyang pahilig na letra, at sinimula ng pagbasa habang kapwa na natiling tahimik ang mag-ina. Anak, kung nababasa mo ang liham na ito, ibig sabihin wala na ako. Sana ay payapa ka na at nasa mabuting kalagayan ng iyong ina. Pinili kong ipangalan sa iyo ang bahay dahil naniniwala akong kailangan mo ng panibagong simula. Sisimula ka pa lang sa buhay at kailangan mo ng pundasyon para lumago. Pero may hinihiling ako. Mangako ka na aalagaan mo ang iyong ina. Lagi siyang nag-alaga sa akin. Lagi kanyang inalagaan. Maaring sa iyo ang bahay, pero siya ang dahilan kung bakit ito naging tahanan. Maging lalaki ka, pero bago ang lahat, maging anak ka. Iyan ang sukatan ng tunay na pagkatao. Ang pag-aalaga sa kanya ang magiging pinakamalaking pamana mo. Huwag mong balewalain iyon. Nagkaroon ng mabigat, nakakailang na katahimikan na para bang lumapot ang hangin sa pagitan nila. Si Ligaya, na may mga matang puno ng luha, ay nanatiling nakataas ang ulo, pilit na nilalabanan ang pag-iyak. Si Isagani ay nanatiling walang galaw sa loob ng ilang segundo, nakatitig sa isang walang saysay na bahagi ng pader, na para bang sinusubukang unawain o tanggihan ang mga salitang narinig niya. Pagkatapos, iniabot niya ang kamay ng mahinahon at nagtanong, "Pwede bang sa akin na lang siya?" Tumango ang abogado at iniabot ang papel. Kinuha ni Isagani ang sulat, muling binasa sa ibabaw at maingat na tiniklop ito bago inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon, na parang nagtatago ng isang bagay na masyadong delikado para muling basahin. Huminga ng malalim si Ligaya at sinubukang magsalita ng hindi tunog mapanumbat. Ang tatay mo ay isang taong may isip. Alam niyang kailangan mo ng suporta, pero alam din niyang kailangan din natin alagaan ang isa't isa. Magkasama. Bigla ang tumayo si Isagani mula sa upuan. Pinutol ang usapan. Iniwan niya sa akin ang bahay. Yan lang ang mahalaga ngayon, mag-uusap tayo sa bahay. At mabilis na lumabas ng silid, hindi lumingon. Nanatiling nakaupo si Ligaya ng ilang segundo. Ang tingin ay nakatutok sa kawalan, habang mahigpit na nakakapit ang mga daliri sa strap ng kanyang bag. Tumayo ang abogado at tahimik na lumapit sa kanya. Kailangan niya ng oras. Ang sakit ay nagpapalito sa tao, sabi nito sa banayad na tinig, sinubukang pagaanin ang sitwasyon. Si Ligaya na may mapait na kalahating ngiti ay sumagot, "Ang sakit ang nagpapakita kung sino talaga tayo." At tumayo siya. Sa biyahe pa uwi, makapal pa rin ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Nakatingin si Ligaya sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga poste na tila mga anino, habang mahigpit na hawak ang kanyang bag, na para bang iyon na lang ang natitirang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakatutok naman si Isagani sa kalsada, mahigpit ang pagkakahawak sa manibela, at tila ba mabigat ang sulat sa kanyang bulsa kaysa sa dapat. Wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Para bang bawat salita ay isang mitsa na pwedeng magsimula ng pagsabog. Pagdating nila sa bahay, unang bumaba si Ligaya, pumasok at dumiretso sa kusina. Naghugas ng kamay, tiningnan ang mga kabinet at sinimula ng paghahanda ng hapunan gaya ng nakasanayan. Para sa kanya ito ang paraan para panatilihin ang normalidad kahit paunti-unti siyang gumuguho sa loob. Nagsaing siya, nagprito ng itlog, naghiwa ng gulay. Lahat ng galaw ay mabagal at tahimik. Si Isagani naman ay dumiretso sa kwarto at hindi na muling bumaba. Sa gabing iyon, naglatag si Ligaya ng 2 pinggan sa mesa. Tinawag niya si Isagani ng 2 beses, ngunit walang tugon. 20 minutong tahimik siyang naghintay habang unti-unting lumalamig ang pagkain para sa anak. Pagkatapos ay tinabi niya ang mga kubyertos at inilagay ang pinggan sa loob ng refrigerator, saka marahang napabuntong hininga. Umakyat siya sa kwarto. Lumuhod sa harap ng larawan ni Danilo na nakadisplay pa rin sa tabi ng kama, hinaplos ang frame ng may lambing at mahinang sinabi, "Gagawin ko ang hiling mo." Pero siya ang kailangang matutong intindihin kung ano ang ibig sabihin niyon. Samantala sa itaas, muling kinuha ni Isagani ang sulat. Nakaupo sa gilid ng kama, binasa niya ng tahimik ang bawat linya.
Dumausdos ang kanyang mga mata sa bawat salita, ngunit wala ni anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa dulo pinilas niya ang papel ng mariin na para bang nais burahin ang nakasulat doon. Binuksan niya ang drawer, isinilid ang papel sa loob at isinara ito ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Alam lang niyang ayaw niyang maramdaman ang pagkakasala. Hindi pa ngayon. Kinabukasan nanatili pa rin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Maagang nagising si Ligaya, gaya ng palagi, at inihanda ang almusal. Ang amoy ng bagong lutong kanin at kapeng pinakulo ay bumalot sa kusina, ngunit sa halip na maging kaaya-aya, tila nakairita palalo kay Isagani na bumaba ng hagdan na may masungit na mukha. Umupo siya sa mesa na walang imik at tahimik na nagsimulang kumain. Ilang minuto lang ang lumipas, itinulak niya ang plato ng may inis. Hindi mo ba napapansin na tuyot ang kanin? At ang kape, parang tubig kanal, walang lasa. Reklamo niya nang hindi man lang tumingin. Huminga ng malalim si Ligaya at kalmadong sumagot. Yung bigas yun din ang binili mo nung isang linggo. At yung kape, yan ang paborito mong brand. Napatawang may panlalait si Isagani at umiling. Oo nga naman, ako talaga ang may kasalanan. Ako na lang dapat ang nagkape. Baka sabihin mo wala ka na ring lakas para gawin yon. Sinubukang baliwalain ni Ligaya ang sinabi, tinipon ang mga pinggan at tahimik na naghugas. Pero hindi pa doon nagtapos si Isagani. Nagsimula siyang maglakad sa paligid ng bahay at sunod-sunod ang puna sa lahat ng bagay. Ang baho ng bleach, nakakasuka. Bakit ba araw-araw nililinis ang banyo? Wala ka na bang ibang ginagawa? At itong mga tuwalya, palaging amoy pabango. Ilang beses ko bang sasabihin na tigilan mo yan? Mahinang tugon ni Ligaya. Sinusubukan ko lang panatilihing malinis ang bahay, gaya ng gusto ng tatay mo. Bigla siyang hinarap ni Isagani at galit na sinabi, patay na ang tatay ko at akin na tong bahay. Nandito ka dahil pinapayagan kita. Huwag mong kalilimutan yan. Napako sa kinatatayuan si Ligaya ng ilang segundo. Hindi ito ang unang beses na naging bastos si Isagani, pero ibang-iba ang bigat ng mga salitang yon. Gayunman, sinubukan pa rin niyang pakalmahin ang sitwasyon. Baka nagagalit ka lang, Isagani. Naiintindihan ko, pero may iniwang hiling ang tatay mo, sabi sa sulat. Pinutol siya ni Isagani na walang pasinsyang lumapit sa estante, binuksan ang drawer at kinuha ang papel. Ang sulat? Yung sulat na akala ng lahat ay utos ng Diyos? Itinaas niya ito sa harap ni Ligaya at walang pag-aalinlangan, pinunit sa maliliit na piraso. Hindi ako obligadong sundin ang damdamin ng patay. Iniwan niya sa akin ang bahay, hindi isang kulungan. Pumikit si Ligaya sandali na parang gustong itigil ang oras. Pagdilat niya, nakakalat na sa sahig ang mga piraso ng papel na parang bubog ng isang relasyong tuluyang nadurog. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang lumabas ng silid at pumunta sa kwarto. Kinuha niya ang lumang maleta na nakalagay sa itaas ng aparador. Iyon din ang ginamit niya noong nagbiyahe sila ni Danilo, ilang taon na ang nakalipas, at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Hindi naman ganoon karami. Kalahating dosenang bestida, ilang blouse, mga dokumento, at isang kahon ng mga lumang litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinilit niyang manatiling nakatutok. Dumaloy ang luha, pero hindi niya hinayaang bumagsak. Minsan pa niyang tiningnan ang kwartong pinagsaluhan nila ng asawa sa mahabang panahon at saka lumakad papunta sa pinto. Tahimik na pinanood ni Isagani ang lahat mula sa itaas ng hagdan. Nang makita niyang handa na ang maleta ng ina, nakatayo sa tabi ng pinto, pinilit pa rin niyang manatiling matigas ang mukha. Saan ka pupunta? Kaninong bahay ka naman kakatok? Gusto mo bang tawagan ko ang taxi? Tanong niya na may halong pangungutya pero may alinlangan sa boses. Matatag ang sagot ni Ligaya. Huwag kang mag-alala. May iniwan ang tatay mo para sa akin. Sapat para makapagsimula. Hindi ko kailangan ng sakay. At umalis siya, isinara ang pinto nang hindi lumingon. Ilang oras ang lumipas at nakatayo pa rin si Isagani sa bintana ng sala, nakatingin sa bakanteng bangketa. Nawala na ang asul na maleta sa dulo ng kalsada. Umupo siya sa sofa, binuksan ang telebisyon pero wala siyang naiintindihan. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama ang ginawa niya.
na kailangan niya ng espasyo na hindi makatarungang manatiling nakakulong sa nakaraan. Pero may kung anong masakit at hindi lang iyon pagkakonsensya, kundi ang kawalan. Sa labas, mabagal na naglalakad si Ligaya sa mga kalsada ng kapitbahayan. Ramdam niya ang bigat ng huling mga salita, pero hindi niya pwedeng hayaang durugin siya noon. Alam niyang kung buhay pa si Danilo, hinding-hindi niya papayagan ang ganitong pangyayari. Pero wala na siya. At ngayon, kailangang tumayo si Ligaya sa sariling paa. Nakakita siya ng isang maliit na ahensya ng pabahay. Sinilip ang mga anunsyo sa pader at nagdesisyong umupa ng kwarto sa likod ng isang bahay. Payak lang, luma, pero malinis. At ang pinakamahalaga, kasya sa halagang natanggap niya mula sa testamento. Gabi na habang nakaupo sa makitid na kama ng bagong tahanan, binuksan niya ang kahon ng mga litrato. Nakita niya ang ngiti ni Danilo at si Isagani noong bata pa, yakap-yakap ang ama. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko, Danilo. Ngayon siya na ang kailangang matutong mag-isa. Isinara niya ang kahon, pinatay ang ilaw at humiga. Mabigat ang puso pero matatag ang isip. Hindi pa niya alam kung ano ang susunod, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na niya kailangan ng anak para mabuhay. Sa mga unang araw, naglalakad-lakad si Ligaya sa paligid ng bagong tirahan, isang maliit na kwarto sa likod ng lumang bahay. Payak lang ang lugar. May mga pader na may mantsa ng panahon at isang banyong pinaghahatian ng lahat ng nangungupahan, pero sapat na iyon para mabuhay. Ang kama ay umiingay sa tuwing hihiga siya at makitid ang aparador, pero may nararamdaman siyang matagal nang nawala, isang uri ng gaan. Kahit masakit pa rin ang puso at sariwa pa ang alaala ng ginawa ni Isagani, iba ang katahimikan sa lugar na iyon. Hindi ito nanunumbat, hindi humihingi, basta nariyan lang. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang maghanap ng mapagkakakitaan. Naglakad siya sa mga kalye dala ang isang maliit na kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga posibleng kontak at isang bag na may lamang mga retaso at sinulid para ipakita sa mga tao. Kumakatok siya sa mga pintuan, nagpapakilalang mananahi at nag-aalok ng simpleng pagkukumpuni. Ilang kapitbahay dahil sa awa o pagkabighani ay nagbigay sa kanya ng pantalon na kailangang ayusin, laylayan na kailangang iklian o zipper na kailangang palitan. Hindi kailangang madaliin, sabi nila, at palagi siyang nakangiting sumasagot, "Maingat ko po itong gagawin pero mabilis ko ring ibabalik." Unti-unti, ang mga maliit na trabaho ay naging bahagi ng kanyang araw-araw. Gumawa si Ligaya ng pansamantalang mesa ng pananahi sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto. At ginamit ang isang lumang makinang nabili niya gamit ang parte ng perang natira. Nanahi siya hanggang gabi sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang lampshade at tanging tunog ng karayom ang bumabasag sa katahimikan. Unti-unting bumalik ang tibay sa kanyang mga kamay at ang kulay sa kanyang mukha. Wala mang karangyaan o kaginhawahan, pakiramdam niya ay nasa tamang landas siya. Oo, mag-isa siya, pero malaya sa tensyon na matagal na niyang kinarga. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, palagi ng tanghali kung gumising si Isagani. Wala nang ina para maghanda ng almusal, marumi ang kalan, at puno ng hugasin ang lababo. Kaya't nagsimula siyang laktawan ang mga pagkain. Maghapon siyang nakahilata sa sofa, nakatitig lang sa TV o cellphone. Sa unang mga araw, pakiramdam niya ay gumaan ang mundo. Parang sa wakas magagawa na niya ang gusto niya. "Ako na ang amo rito. Wala nang nag-uutos sa akin," bulong niya habang naglalaro ng video game. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang bumigat ang katahimikan ng bahay. Naging instant na lang ang pagkain na puno ng alikabok ang mga silid. At ang dating inaasam na katahimikan ay naging nakakabinging pag-iisa. Walang rutina, walang obligasyon, nagsimula siyang lumabas ng mas madalas tuwing gabi. Nakakasalubong niya ang ilang kakilala sa mga bar sa paligid at ginugugol ang oras sa pag-inom. Kaya pa ng pera ang mga gastos, pero hindi na niya alam kung magkano ang nilalabas niya o para saan. Umuuwi siyang gabi na, iniiwan ang mga damit kung saan-saan at humihiga sa kama na hindi man lang inaalis ang sapatos. Minsan, matapos uminom ng mas marami kaysa karaniwan, umuwi siyang pasuray-suray, pilit binubuksan ang pinto gamit ang maling susi. Tumawa siya mag-isa, malakas pa at bumagsak sa sofa.
Naramdaman niyang gutom kaya pumunta sa kusina habang pasuray at naisipang magpainit ng pagkain sa oven. Naghagalugad siya sa mga drawer, nakakita ng isang frozen na lasagna at walang pag-aalinlangan binuksan ang oven. Ang problema, pagkakalagay pa lang niya ng tray sa loob, nakaramdam na siya ng hilo. Uupo lang ako sandali, bulong niya sa sarili, sabay higa muli sa sofa. Unti-unting uminit ang kusina, pero mahimbing na siyang natutulog, nakatalikod sa sandalan ng sofa, malalim ang hilik. Sa labas, ginagalaw ng hangin ang mga kurtina ng sala. Sa loob, ang ingay ng oven ay nilamon ng katahimikan ng madaling araw. Nakaon pa rin ang mga ilaw, kalat sa sahig ang mga basyong bote, at ang lasagna, nakalimutan na, ay nagsimulang magbuga ng usok. Samantala, si Ligaya ay tinatahi ang huling laylayan ng gabi. Maingat na isinara ang zipper at maayos na tinupi ang huling piraso ng araw. Napabuntong hininga siya, pagod pero kontento, pinatay ang ilaw ng lampara at nahiga. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog siyang payapa. Walang sigawan, walang mga pinto ang binabagsak at walang kailangang hakbang na sukatin para umiwas sa gulo. Patuloy ang takbo ng lungsod. Sa isang payak na silid, isang babae ang muling bumubuo ng buhay na may dignidad. Sa isang malaking hungkag na bahay, unti-unting nilulunod ang isang binata sa kaguluhang siya mismo ang may gawa. At hindi pa niya alam, pero hindi matatapos ang gabing iyon gaya ng dati. Naamoy ni Isagani ang usok bago pa man niya mabuksan ang mga mata. Nang sa wakas ay magising siya, inuubo ng sunod-sunod, parang nilamon ng makapal at nakakasakal na ulap ang buong paligid. Pilit siyang bumangon mula sa sofa, nanlalabo ang mata at masikip ang dibdib. Napatingin siya sa kusina at nakita ang apoy na lumalaganap na sa dingding sa ibabaw ng oven. Wala na ang lasagna, kinain na ito ng apoy na ngayoy umaakyat sa mga kabinet at kisame na yari sa kahoy. Hindi! Sigaw niya na dapa sa nakabaligtad na alpombra habang patakbo sa kusina. Tinangkang buksan ang gripo para kumuha ng tubig sa balde, pero sobrang kapal ng usok kaya halos wala siyang makita. Sa gitna ng takot, sinubukan pa rin niyang kumuha ng bagay na may halaga. Tumakbo siya papasok ng kwarto, naghalungkat sa mga drawer, pero ang nakuha lang niya ay isang walang lamang pitaka at isang pares ng tsinelas bago sumuko. Ramdam niya ang init na parang sinusunog ang balat ng kanyang mga kamay. Nang makita niyang kinain na ng apoy ang pasilyo, dali-dali siyang tumakbo palabas, nadapa pa sa isang upuang natumba sa daan. Umubo siyang palabas ng bahay, nakapikit ang mga mata, tila nasusunog ang mga baga. Sa labas bumagsak siya sa tuhod sa bangketa, puno ng uling ang mukha at pulang-pula sa paso ang mga kamay. May ilang kapitbahay na lumapit, may sumigaw para humingi ng tulong, may tumawag sa bumbero. Pero huli na. Sa loob lang ng ilang minuto, kinain ng apoy ang bubong at nagsimulang gumuho ang istruktura. Dumating ang mga bumbero sa oras para hindi na lumaganap ang sunog sa ibang bahay, pero ang bahay ni Isagani ay naging guho. Nakaupo sa bangketa, wala siyang masabi. Tinitigan lang niya ang mga apoy na parabang sinusubukang unawain kung ano ang kanyang nagawa. Lumapit ang isang bumbero at nagtanong kung may iba pa bang tao sa loob ng bahay. Umiling lang si Isagani at pabulong na sinabi, "Wala nang natira." At totoo yon, wala nang natira. Walang insurance, walang pamilya sa paligid, at halos wala nang laman ang bangko. Saka lang niya napagtanto, nag-iisa na siya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya kailanman naranasan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang humingi ng tulong, pero wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang nagpakita ng intensyong tumulong. Naglalakad-lakad siya sa mga kalsada, gamit pa rin ang mga damit na suot niya noong araw ng sunog. Ang t-shirt ay may bakas pa ng uling, ang pantalon ay may zipper na natunaw, at ang sapatos ay sunog sa isang gilid. Ang amoy ng sunog ay nanatili, nakabaon sa tela at balat, at hindi man lang nawala kahit 2 araw na umulan ng ambon. Tinangka niyang matulog sa mga plaza, sa mga upuan ng bus stop, sa ilalim ng bubong kung saan matigas na semento ang sumasakit sa likod. Isang gabing sobrang lamig, napilitan siyang humanap ng masisilungan sa ilalim ng isang mababang bubungan kung saan may ilan pang mga tao, nakakubli, tahimik,
Bawat isa bitbit ang sariling piraso ng sakit. Walang nag-usap, walang nagkatinginan. Basta't pinagsaluhan lang ang parehong espasyo ng pagkalimot, kinakain siya ng hiya sa sitwasyon niya pero mas malakas ang gutom. Makalipas ang 2 araw na walang laman ang tiyan, kundi tira-tirang lumang tinapay na nahanap niya malapit sa basurahan. Sa wakas ay inilahad niya ang kamay sa kalsada. Wala siyang lakas ng loob magsalita ng malakas. Nakayuko, mahina niyang binubulong. Kahit kaunting barya lang po, may ilan na umiwas ng tingin, nagmamadali. Ang iba, nagkunwaring hindi siya nakita, na para bang isa lang siyang bahagi ng semento. Bihira ang naghulog ng barya sa telang inilatag niya sa harap, wala ring sinasabi. Bawat kilos ng pagwawalang bahala ay parang salamin ng nakaraan. Noong siya mismo ang umiwas, tahimik na nanunood mula sa ginhawa ng bahay, humuhusga ng hindi alam ang istorya. Nagpapanggap lang yan, gusto lang ng madaling pera ang sabi niya noon. Ngayon, siya na mismo ang nandoon, giba ang dangal, namumuhay sa bangungot na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Sa mga gabi, muli niyang nararanasan ang sunog sa mga magulong panaginip. Nagigising siya sa kalagitnaan ng madaling araw, hingal na hingal, pinagpapawisan ng malamig, muli niyang nararamdaman ang init ng apoy, ang amoy ng usok, ang lagitik ng kahoy na nababasag. Sinusubukan niyang linisin ang sarili gamit ang basang tela sa mga palikuran ng gasolinahan, ngunit ang refleksyon sa salamin ay isang taong hindi na niya kilala. Magulo ang buhok, mahaba at magaspang ang balbas, at ang mga matay mapula sa puyat sa mga matitigas na bangketa. Mahirap paniwalaan na siya pa rin ang taong iyon. Ang dating kayabangan na nagpaparamdam sa kanyang mas mataas siya sa lahat ay napalitan na ngayon ng nakakasakal na kalungkutan. Wala ng mga palusot, wala ng pampalipas oras ni isang bubong na maaaring pagtaguan ng mga pagkukulang. Naiisip niya ang kanyang ina, kung paano niya ito pinalayas. Kung paanong binaliwala niya ang hiling ng ama. Ngunit ang kanyang kapalaluan ay isa pa ring pader. Ayaw naman niya akong makita, hindi pagkatapos ng ginawa ko. Bulong niya sa sarili, pilit na dinadahilan ang katahimikan na para bang makakabawas iyon sa bigat ng konsensya. Ngunit sa kaibuturan, nagsisimula na niyang maunawaan na hindi na ito tungkol sa kagustuhan. Kailangan na niyang humingi ng tulong at marahil iisang tao na lang ang may kakayahang ibigay iyon. Kahit ganon, ang tanging nagagawa niya sa mga sandaling iyon ay manatiling nakaupo sa bangketa, hinihintay na lumipas ang araw na may kumakalam na tiyan, isang gulong-gulo na isipan at isang kaluluwang lalo pang napapagod. Si Ligaya ay tumatawid sa gitna ng lungsod habang may hawak na telang bag na may lamang 2 nakatiklop na pantalon at isang kamiseta na inayos na may bagong zipper. Isa na namang maayos na pagkakadeliver, bahagi ng kaunting mga suking unti-unti niyang naipon, simula nang magsimula siyang manahi para mabuhay. Malakas ang araw, sinisilaban ang aspalto, at mabilis at matatag ang kanyang hakbang, tulad ng isang taong maraming kailangang tapusin. Gusto niyang makauwi bago magtakip silim para tapusin ang isang damit na pina-order ng kapitbahay para sa binyag. Ngunit pagliko niya sa isang kanto malapit sa pangunahing plaza, may isang bagay na humila sa kanyang atensyon. Nakaupo sa lupa, nakasandal sa isang pader na nagkakabiyak-biyak, may maliit na plastik na mangkok sa harapan at nakayukong ulo. Naroon ang isang lalaking payat, gutay-gutay at maruruming damit at matang nakatutok sa semento. Automatikong iniwas ni Ligaya ang tingin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pinabilis niya ang lakad, ngunit sa 2 marahil 3 hakbang pa lang tumigil na siya. May kakaiba sa pagkakayuko ng katawan sa paraang hawak nito ang sariling braso sa kung paanong tinatakpan nito ang mukha. Hindi pwedeng siya yon, bulong niya sa sarili habang kumakalam ang sikmura. Ngunit alam na niya kahit hindi pa niya nakikita ang mga mata. Isagani, bulong niya, hindi namamalayang nasabi ito ng malakas. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan, parang ayaw maniwala sa sariling nakikita. Sandaling itinaas ni Isagani ang kanyang paningin, mabilis lang pero sapat na. Nagkatinginan silang 2, ang makapal na balbas ay bahagyang tumatakip sa mukha. Ang buhok ay dikit-dikit sa langis
at ang amoy ay matapang. Tila ba ilang araw nang hindi naliligo ang katawan, ngunit wala ng duda. Siya iyon, si Isagani, ang anak niya. Ang parehong anak na pinalayas siya, ang punit ang liham ng ama. Ang nagsabing hindi niya kailangan ng sinuman. Naroon siya ngayon, sa kalsada, talunan. Agad niyang iniwas ang tingin, hinila ang damit upang takpan ang mga braso at tumalikod. "Umalis ka na, ma. Hindi mo kailangang makita ito," sabi niya sa paos na boses. Hindi man lang siya tinitingnan. Si Ligaya ay patuloy na sinusubukang unawain ang lahat ng nakikita niya. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay gustong yakapin ito, ngunit nalilito pa rin ang kanyang isip. Hindi niya alam kung totoo ba ito, kung isang bitag, kung naroon ba si Isagani dahil desperado o dahil pinaparusahan. "Nakatira ka na sa kalye?" tanong niya. Hirap ang boses habang sinusuri ang paligid, naghahanap ng ibang paliwanag. "May nangyari ba?" Napatawa si Isagani, isang tuyot, mapait na tawa na para bang wala nang natitirang lakas para sa kahit anong pagpapanggap. Lahat nangyari. Nasunog ang bahay, nawalan ako ng lahat. At walang gustong tumulong kahit ako hindi ko natulungan ang sarili ko. Nanatiling nakatayo si Ligaya sa harap niya. Dumaraan ang mga sasakyan, naglalakad ang mga tao, pero tila wala na siyang naririnig. Tinitingnan lang niya ang anak, may halong pagkabigla at sakit sa kanyang mukha. "Akala ko umaarte ka lang, na isa lang tong palabas. Pero sa itsura mong yan, talagang bumagsak ka na ano?" Sabi niya habang nauupo sa tabi nito sa bangketa. Walang pakialam sa mga matang nakatingin. "Hindi ka dapat nandito. Hindi pagkatapos ng ginawa ko," sagot ni Isagani. Tinatakpan ang mukha ng mga kamay. "Pero narito ako. At hindi ako aalis," ang sagot niya, matatag. Unti-unti isinalaysay ni Isagani ang lahat. Tungkol sa oven sa gabing nakalimutan niyang patayin ang apoy, sa mga apoy na lumamon sa bahay, sa bigong paghingi ng tulong, sa mga kaibigang nawala, at sa malamig na gabi sa ilalim ng mga markises. Nakinig si Ligaya sa katahimikan. Hindi siya sumabat, hindi siya humusga. Nakinig lang siya, habang ang puso ay masikip at ang mga matay bahagyang naiiyak. Nang matapos si Isagani, ibinaba niya ang ulo, talunan, at marahil ay inaasahang sermonan, parusahan, o mas malala pa, ang pagtalikod. Pero ibang bagay ang narinig niya, "Sasama ka sa akin. Kahit ano pa ang nangyari, anak pa rin kita. At kung nagkamali ka, sa akin mo dapat matutunang magsimulang muli." Tiningnan siya ni Isagani, gulat na gulat, hindi makapaniwala. "Tatanggapin mo ako? Sa kabila ng lahat ng sinabi ko sa paraang pinalayas kita sa bahay?" Maayos ang sagot ni Ligaya. "Hindi ko nakalimutan, pero hindi rin ako nagtanim ng galit. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng tatay mo, yun ay na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasisira ng pride." Matagal bago kumilos si Isagani, tinitigan niya ang ina na para bang isang estrangherong dapat ay kinamumuhian siya, pero ngayoy iniaabot ang kamay. "Hindi mo ba ginagawa to para gumanti? Para ipamukha sa akin na ako ang talo?" Ngumiti siya, walang bahid ng panunukso. "Kung gusto ko lang sana makita kang naghihirap, dumaan lang sana ako dito at lumingon sa kabilang direksyon. Pero huminto ako, nanatili ako, at nandito ako kasi naniniwala pa rin ako sa iyo. Nasa iyo na ngayon ang desisyon." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Huminga siya ng malalim, tumingin sa paligid at napagtantong wala na talaga siyang natitira. Marumi, mahina, pagod. At sa harap niya, ang tanging taong nakakakita pa rin ng halaga sa kung sino siya, hindi sa kung anong meron siya. "Sige na nga, Nay, sasama ako sa iyo," sabi niya sa wakas, paos ang boses. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya alam, ginawa ni Isagani ang unang hakbang pabalik. Sa araw ring iyon, dinala ni Ligaya si Isagani sa maliit na kwartong inuupahan niya sa likod ng isang payak na bahay. Tahimik lang ang biyahe, may kaunting komentaryo lang tungkol sa panahon at trapiko. Tila pareho silang humuhugot ng lakas para unawain ang lahat ng nangyayari. Pagdating nila, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at itinuro ng ulo ang bandang kanan. "Diyan ka na lang sa kutsyon sa sulok. Hindi maning grande pero malinis at mainit," sabi niyang simple habang tinitingnan ni Isagani ang paligid. Makitid ang silid. May isang kama, isang mesang kahoy na may makinang panahi at ilang estante ng tilat sinulid. Pero sa kabila nito,
May mainit na pakiramdam. Lumuhod si Isagani, hinaplos ang kutsyon sa sahig at nagsabing, "Ayos na to. Mas okay kaysa sa bangketa." Sa unang gabi natulog siyang walang kumot, nakayakap sa sarili, parang hindi pa rin makapaniwalang nandoon siya. Naghain si Ligaya ng kanin at pritong itlog, nilagay ang 2 pinggan sa mesa at tinawag siya ng payak lang. "Kain na." Umupo sila magkatapat at kumain ng tahimik. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan ni ang sariwang sugat. Basta kumain lang sila. At iyon pa lang, simula na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang takbo ng bahay dahil sa presensya niya. Patuloy si Ligaya sa maagang paglabas para maghatid ng mga pananahi, bumabalik ng may bagong gawain at nananahi hanggang gabi. Si Isagani sa kabilang banda tahimik sa mga unang araw, natutulog hanggang tanghali. Inaayos ang kutsyon sa abot ng makakaya, tumutulong maghugas ng pinggan o magwalis. Unti-unti, napapansin niya ang bigat ng pasan ng ina. Laging pagod, pero matatag. Nagsasaing, naglilinis, nananahi, pero laging may ngiting mahinahon kapag tinatanong niya kung kailangan ng tulong. Isang gabing ganoon, habang nakaupo sa sahig at pinapanood ang inang abala sa makina ng pananahi, mahinang nagsalita si Isagani. "Nay, parang kailangan ko na yatang maghanap ng mapagkakakitaan. Hindi pwedeng ganito na lang ako." Sandaling huminto si Ligaya, tumingin sa kanya at sinabing may lambing, "Ikaw ang dapat magpasya niyan, hindi kita pipilitin. Pero alam kong kung gugustuhin mo, makakahanap ka ng paraan." Kinabukasan, mas maaga siyang bumangon at naglakad-lakad sa mga kalsada ng barangay. Pumasok sa mga talyer, panaderya, maliit na tindahan. Sa isang motor repair shop, tinitigan siya ng matandang lalaki mula ulo hanggang paa at tinanong, "Marunong ka bang magpalit kahit gulong lang?" Matapat ang sagot ni Isagani, "Hindi po, pero matututo ako." Tumawa ang lalaki at sinabing, "Sige, bumalik ka bukas. May mga gamit akong kailangang linisin." Doon nagsimula. Trabahong pansamantala, maliit ang kita, pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman ni Isagani na may silbi ang ginagawa niya. Lumipas ang mga araw, umaalis siya ng maaga, bumabalik ng pagod. May grasa sa kamay at amoy langis sa katawan. Noong una parang parusa ang pagod, pero di nagtagal, naging dahilan ito ng kaunting pagmamalaki. Naghahanda ng hapunan si Ligaya at pinaghahatian nila kung anumang meron. Nagtatawanan sa simpleng bagay, gaya ng pagkakamali niya sa trabaho o kwento ng mga kapitbahay. Unti-unti, pinagmamasdanan niya ang ina kung paano kahit kaunti lang ang meron, malinis at maayos ang paligid. Kung paanong araw-araw may lakas pa rin itong harapin ang mundo na may dangal. Isang hapon ng Sabado, matapos niyang kunin ang sahod, dumaan siya sa tindahan at bumili ng simpleng tasa na may disenyong bulaklak. "Alaala lang to," sabi niya habang iniaabot sa ina, medyo nahihiya. "Para sa kape mo sa umaga." Kinuha ni Ligaya ang tasa, hawak itong maingat, saka tumingin sa kanya na kumikislap ang mga mata. "Salamat. Tamang-tama, kailangan ko na rin ng bago." Wala na siyang ibang sinabi, pero sapat na ang ngiti niya. Sa munting kilos na iyon, may bagong bagay na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi pa iyon ganap na kapatawaran, ni muling nabubuong pagmamahal. Pero isa itong palatandaan, isang tulay na unti-unting muling na itatayo, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng gawa. At sa ganitong paraan araw-araw, unti-unting naintindihan ni Isagani na ang pagiging adulto ay hindi tungkol sa mga pamana o ari-arian, kundi sa pagkilala ng sariling pagkakamali, pagkakaroon ng kababaang loob para magsimulang muli, at lakas ng loob para alagaan ng taong kailanmay hindi sumuko sa kanya. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang manirahan si Isagani kasama si Ligaya sa maliit na kwarto sa likuran. Ang dating sabog na rutina ay naging natural na daloy ng araw-araw. Maaga siyang gumigising, iniinom ang kape na inihahanda ng ina, pumapasok sa trabaho sa talyer at umuuwi sa hapon, pagod, puno ng grasa, pero may kasamang pagod na may kakaibang kasiyahan. Si Ligaya na may patuloy sa kanyang pananahi, nagtatahi ng ilang oras na parang alam niyang bawat tahi ay mahalaga. Sa pagitan ng isang order at isa pa, naghahanda siya ng pagkain, nag-aayos ng espasyo at pinagmamasdan ang galaw ng anak,
laging maingat, pero hindi mapanghimasok. Nagbago na ang samahan nilang dalawa. Wala na ang mga matatalim na tinginan. Wala na ring mabibigat na katahimikan. Sa gabi, sabay silang kumakain at nagkukwentuhan tungkol sa maghapon. Nagtatawanan sa mga nangyayari sa talyer, sa kakaibang hiling ng mga customer, at sa mga alaala ng nakaraan na dati masakit pero ngayon nagsisimulang lumambot. Parang may bagong tali ng ugnayan na unti-unting tinatahi, puno ng pasensya at katapatan, punto por punto. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Isagani ang kakaiba. Hirap na si Ligaya bumangon. Minsan, nakakalimutang may niluluto sa kalan o nabibitawan ang mga sinulid sa sahig. May mga sandaling ititigil nito ang pananahi para maupo, sabay sabing kailangan lang magpahinga ng kaunti. Init lang yan, sagot niya tuwing tinatanong ng anak kung ayos lang ba siya. Tumatanda na ko, anak, hindi na tulad ng dati ang katawan. Noong una, naniwala si Isagani. Akala niya baka nga dahil lang sa pagod o kulang sa tulog. Pero isang hapon, maaga siyang umuwi mula sa trabaho at nadatnan ang ina na nakahandusay sa sahig sa tabi ng makinang panahi. Nataranta siyang lumapit, paulit-ulit na tinatawag ang ina. Dahan-dahang iminulat ni Ligaya ang mga mata, litong-lito at pilit na tumayo mag-isa. Wala to. Bigla lang akong tumayo, nahilo lang, bulong niya. Pero ang kaputlaan ng mukha at panginginig ng mga kamay ay ibang sinasabi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Isagani. Tama na, titigil na tayo sa pagpapanggap. Pupunta tayong ospital ngayon, sabi niya, habang kinukuha ang bag ng ina at tumatawag ng sasakyan. Sa ospital, matapos ang mahabang paghihintay at ilang pagsusuri, pumasok ang doktor sa silid na seryoso ang mukha. Maingat na ipinaliwanag na si Ligaya ay may kondisyon sa kalusugan na kailangang bantayan ng doktor at gamutin ng tuloy-tuloy na gamot. Hindi ito terminal pero nangangailangan ng pag-aalaga, kontrol at tiyaga. Kailangan niyang magpahinga, baguhin ang pagkain at hindi na pwedeng matagal na nakaupot na nanahi. Matagal nang humihingi ng tulong ang katawan niya. Tahimik na pinakinggan ni Isagani ang lahat, pakiramdam niya'y may buhol sa dibdib. Pagkalabas nila, dala ang reseta at mga abiso, dahan-dahan silang naglakad papunta sa hintayan ng jeep. Doon naupo si Ligaya sa tabi niya, hawak ang papel at mahina ang tinig na nagsabing, "Mahal yan, anak, at kaunti lang ang bisa ng mga gamot na to. Hindi na siguro sulit, kaya ko patiisin." Lumingon si Isagani at matigas ang tinig. "Hindi mo na yan kayang tiisin kung magpapatuloy ka pa, at hindi ko kayang magpanggap na wala akong nakikita." Pilit pa ring ininsist ni Ligaya na ipunin na lang ang pera para sa mas mahahalagang bagay. "Di ba sinabi mo noon na gusto mo ng relo? Matagal mo na iyang gusto. Ngayon na may trabaho ka na, pwede mo na iyang bilhin." Tiningnan siya ni Isagani at tumugon, "Gusto ko lang naman iyang relo noon kasi akala ko kailangan kong patunayan ang sarili sa iba. Ngayon alam ko na wala akong dapat patunayan sa kahit sino, sa'yo lang. At ang pag-aalaga sa'yo, mas mahalaga kaysa kahit anong relo." Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Isagani ang lahat ng naipon niyang pera mula noong nagsimula siyang magtrabaho para bumili ng gamot, bayaran ang mga pagsusuri at mag-ipon ng mga gamit para sa gamutan sa bahay. Inayos niya ang schedule ng pag-inom ng gamot, niluluto ang mga pagkaing inirekomenda ng doktor at tinitiyak ang tamang oras ng pahinga ng ina. Nagiiwan siya ng mga paalala na uminom ng tubig, dinadala ang prutas na hiniwa patungo sa mesa ng pananahi, at kapag may oras, tumutulong siya sa pag-aayos ng mga tela. Si Ligaya, gulat pa rin sa ganong dedikasyon, ay palihim na pinagmamasdan ang anak. Tahimik, tinatanggap niya ang isang anak na tila ngayon lang niya tunay na nakilala. Hindi na ito ang dating batang padalos-dalos at walang utang na loob na itinaboy siya palabas ng bahay ilang buwan na ang nakalipas. Sa tabi niya ngayon, naroon ang isang lalaking natutong magmahal, hindi sa salita kundi sa gawa. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y inaalagaan siya. Nang buong buo, walang hinihingi, walang kapalit, puro pagmamahal lang. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi na makabangon si Ligaya mula sa kama. Parang ngayon lang tunay na naniningil ang katawan niya sa lahat ng taon ng pagod, mga gabing walang tulog, at lahat ng sakit na tiniis niya ng walang imik.
Nabawasan na ang mga pag-atake ng hilo dahil sa gamot, pero nanatili pa rin ang panghihina. Maghapon siyang nakahiga, natatakpan ng manipis na kumot, nakapikit at mabagal ang paghinga. Sa mga sandaling nagigising siya, madalas niyang makitang naroon si Isagani. Naghahanda ng tsa, inaayos ang mga gamot o binabasa ang mga label para siguraduhing tama ang lahat. Inako niya ang lahat sa bahay. Siya ang naglalaba, naglilinis ng sahig at nagluluto ng kanin na may parehong pag-iingat na nakita niya sa ina sa loob ng maraming taon. Sa trabaho, humingi siya ng pahintulot na umuwi ng mas maaga sa ngayon at pumayag ang amo, sabay sabing bihira raw makakita ng anak na ganoon kadedikado. Ginugugol ni Isagani ang buong araw sa pagbalik-balik mula sa talyer hanggang sa pag-aalaga kay Ligaya, pero ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Sa halip, tila ba doon pa niya nakikita ang tunay na kahulugan ng bawat gawain. Napansin ito ng mga kapitbahay, nagkukwentuhan sila sa isa't isa, sumisilip mula sa mga siwang ng pinto kung paanong tila ibang-iba na ang itsura niya. Siya ba yung lalaking pinalayas ang nanay niya? Parang ibang tao na siya ngayon. Nakakatuwang panoorin kung paano niya alagaan ang ina niya. Ang mga salitang ito ay umaabot sa pandinig ni Ligaya mula sa maninipis na pader at napapangiti siya kahit wala pa siyang lakas para bumangon. Si Isagani naman ay may bagong damdaming dala sa puso. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga sa ina. Mas malalim ito. Gabi-gabi kapag nahiga na siya sa kutsyon, iniisip niya kung sino siya noon. Naalala niya ang liham na iniwan ng ama, kung paano niya ito pinunit, kung paanong malamig ang mga salitang sinabi niya sa ina. Nandito ka kasi pinayagan kita. Sa tuwing naaalala niya ito, sumasakit ang sikmura niya. Hindi niya maintindihan kung paanong nagawa niyang sabihin yon. Isa akong duwag, at mas malala pa, naging wala akong utang na loob. Bulong niya sa sarili, mariing pinipikit ang mga mata sa dilim. Isang umaga ng linggo matapos maghanda ng sopas at ihanda ang tsaa, naupo siya sa mesa, bitbit ang papel at panulat. Ilang minuto siyang nakatitig sa kawalan bago nagsimulang magsulat. Itay, huli na siguro ang liham na to pero baka ngayon lang ako handa talaga. Pinunit ko ang sulat mo noon na parang pabigat lang ito. Pero ngayon, ibibigay ko ang lahat para muling mabuo yon. Hiningi mong alagaan ko si nanay at nabigo ako. Pero sinusubukan kong itama yon. Nagbago na ako. Araw-araw habang pinapanood ko siyang natutulog at alam kong ako ang inaasahan niya, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ang pagiging lalaki ay hindi lang pagkakaroon ng bahay, kundi pagiging karapat-dapat dito. Pagiging karapat-dapat sa tiwala ng taong umaasa sa iyo. Nagsulat pa siya ng isang pahina puno ng mga salitang hindi pa niya kailanman nasabi ng malakas. Nangakong magbabago siya, na pararangalan niya ang alaala ng ama, hindi sa mga ingranding gawa kundi sa mga simpleng kilos. Maingat niyang tiniklop ang liham at pumunta sa kahon ng pananahi ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan, isiniksik ang papel sa pagitan ng dalawang retaso at muling isinara. Hindi niya ito sinabi sa ina, hindi na kailangan. Ang liham na iyon ay usapan sa pagitan nila ng ama, pero higit pa roon, isang simbolo ng lalaking nais niyang maging. Gabi ring iyon, habang nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang nanghihinang kamay ni Ligaya, naunawaan ni Isagani na ang tunay na pagbabago ay hindi dumating nang mawala ang bahay ni sa mga araw ng gutom sa lansangan. Dumating ito sa tahimik, araw-araw na muling pagbubuo ng sarili. Sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, napagtanto niyang ang paglaki ay hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi sa pagkilala sa kung ano ang tunay na mahalaga. At sa simpleng kwartong iyon, sa tunog ng tiktak ng orasan at mahinang paghinga ng kanyang ina, alam niyang walang alinlangan, nasa tamang landas na siya. Sa pagdaan ng mga linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Ligaya. Dahan-dahang nanunumbalik ang tibay ng dating nanginginig na mga kamay, ang liwanag sa mga matang dati pagod lang ang ipinapakita, at ang tono ng kanyang boses ay unti-unting bumabalik sa dating mahinahong balanse na palagi niyang taglay. Mahaba at mabigat ang naging gamutan, pero malinaw ang mga senyales ng pagbuti. Sa isang konsultasyong paminsan-minsan, maingat siyang sinuri ng doktor. Tiningnan ang mga pinakabagong resulta ng pagsusuri
at saka ngumiti, sabay sabing, "Mas maganda ang lagay niyo kaysa sa inaasahan namin. Kailangan pa rin ng pag-iingat, pero maaari na po kayong unti-unting bumalik sa normal na gawain. Maganda ang tugon ng katawan ninyo sa gamutan." Mahigpit na hinawakan ni Ligaya ang kamay ng doktor. May halong ginhawa at pasasalamat, at paglabas niya sa silid, nadatnan niya si Isagani sa waiting area, nakaupo at nakayuko para bang bawat minuto roon ay isang buong araw. Nang makita siya, agad itong tumayo. "Kamusta ma?" tanong nito. Sumagot siya ng kalmado, ayaw magpakita agad ng emosyon. Sabi ng doktor, "Pwede ko na raw unti-unting balikan ang mga gawain. Mukhang may oras para ako." Hindi sumagot si Isagani. Sa halip, niyakap niya ito ng mahigpit, buo at mahaba. Nagulat si Ligaya pero mariin niyang tinugon ang yakap. Sa gitna ng puting pasilyo na iyon, malamig at walang personal na damdamin, ang ugnayan ng dalawa ay tila naging mas matibay pa kaysa dati. Pauwi, halos walang imik si Isagani. Ngunit sa kanyang isipan, pinaplano na niya ang bawat detalye ng mga gustong gawin. Gabi ring iyon, hindi lang basta pagbabalik sa dating takbo ng araw. Gusto niyang gawing espesyal ang sandaling iyon. Gusto niyang magpasalamat. Ipakita kay Ligaya na nakita niya ang lahat, na kinikilala niya, na naaalala niya, at higit sa lahat, na kailanman hindi na niya muling hahayaang maramdaman nitong wala siyang halaga. Pagdating nila sa bahay, humiga si Ligaya sandali. Sinabing pakiramdam niya ay medyo mahina pa rin siya. Sabi ni Isagani na lalabas lang saglit, may kailangan lang ayusin. At bumalik pagkalipas ng ilang minuto, may dalang simpleng supot sa kamay. Buong hapon siyang naging abala sa maliit na kusina. Naghanda siya ng gulay, naghugas ng bigas, nagtimpla ng maingat, ginisa ang karne, at gumawa pa ng maliit na cake gamit ang lumang recipe na nakita niya sa lumang papel sa drawer ng kanyang ina. Sa pagitan ng paghahanda, inayos niya ang mesa gamit ang malinis na mantel, maayos ang pagkakapatong, at sa gitna'y naglagay siya ng basong may mga bulaklak na pinulot niya pauwi galing sa talyer. Karaniwang bulaklak lang, ligaw pero pinili ng may pagmamahal. Sa pagitan ng mga gawain, nilinis niya rin ang sahig, hinugasan ang natirang plato mula sa agahan at isinabit ang bagong basahan sa pinto ng lababo. Pagsapit ng gabi, tinawag niya ang ina. "Handa ka nang kumain?" Dahan-dahang lumabas si Ligaya sa kwarto, hindi mawari ang dahilan ng formal na paanyaya. Pagpasok niya sa kusina, napahinto siya sa may pintuan. Parang ibang mesa ang nasa harap niya. Ang mga bulaklak, ang malinis na mantel, ang mainit na pagkain at ang dalawang pinggang maayos na nakahanay. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Pinagmasdan niya ang lahat. Namumuo ang luha sa mga mata. "Ikaw ang may gawa nito?" tanong niya. Halos paus ang tinig. Ngumiti si Isagani, medyo nahihiya. "Hindi perpekto pero sinubukan ko. Gusto ko lang gumawa ng espesyal. Bumalik ka, Nay. Bumalik ka sa buhay at nandito ako para makita kang buo ulit." Lumapit si Ligaya, hinaplos ng marahan ang balikat ng anak, saka isa-isang tiningnan ang bawat detalye ng mesa na para bang mahalagang regalo ito. Umupo siya ng dahan-dahan at mahina niyang sinabi, "Hindi mo naman kailangang gawin lahat ng to, pero ginawa mo." Sumagot si Isagani habang nagsasandok ng kanin, "Wala to kumpara sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Umupo sila. Kumain ng dahan-dahan. Pinuri niya ang pagkain. Sinabing sakto lang ang timpla, hindi malata ang kanin at tama ang luto ng karne. Tumawa si Isagani. "Naririnig ko pa nga ang sermon mo sa ulo ko habang nagluluto ako. Siguro may natutunan din ako." Habang kumakain, hindi sila nag-usap tungkol sa sakit, o sa nakaraan o sa pagsisisi. Napag-usapan ng tungkol sa talyer, sa plano ni Isagani na mag-aral sa gabi, sa kliyenteng nagpagawa ng cover para sa unan gamit ang telang wala na raw sa merkado. Tumawa sila, ngumiti at nag-toast gamit ang juice sa kahon. Pagtapos kumain, iniligpit ni Isagani ang mga pinggan at bumalik na may dalang 2 hiwa ng cake. "Hindi ko alam kung masarap, pero ito ang una kong gawa ng mag-isa." Tinikman ni Ligaya at ngumiti habang nakapikit. "Saktong tamis lang. Hindi man ito ang pinakamahusay sa mundo, pero ito ang paborito ko." Napatawa si Isagani at sumagot, "Buti na lang nagustuhan mo. Yan lang din kasi ang meron ngayon." Pagkatapos ng hapunan,
Naupo silang magkasama sa veranda, tahimik lang. Maliwanag ang langit at may banayad na hanging dumadaloy. Tiningnan ni Ligaya ang anak na ngayon ay tila mas matured na, mas kalmado, may bakas ng karanasan sa mukha pero magaan na ang puso. Alam mo, pangarap ko talaga tong ganito, bulong niya. Yung magkasama tayo, tumatawa, walang takot, naghahati sa hapunang may malasakit. Pero dati akala ko, panaginip lang. Humarap si Isagani at tinitigan siya ng matatag. At ako naman ang tagal kong hindi alam kung ano talaga ang mahalaga. Ibinigay mo sa akin ang lahat, Nay. Kahit noong hindi ko iyon deserve, alam kong hindi lahat ng bagay pwedeng itama pero salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit noong ako mismo ang sumuko na. Pinunasan ni Ligaya ang mata gamit ang gilid ng kamay. Anak, hindi tayo sumusuko sa taong mahal natin. Naghihintay lang tayo na bumalik sila at bumalik ka. Hinawakan niya ang kamay ng ina at pinisil ito ng may lambing. Pangako ko, hindi na ako aalis. Naiintindihan ko na ngayon ang halaga ng pagiging narito. Nitong simpleng buhay pero puno ng saysay. Sana lang nakita rin ni tatay ito. Na makita niyang nagtagumpay ka, na nagtagumpay tayong dalawa. Tumingala si Ligaya sa langit at bumulong. Nakikita niya anak, nakikita niya. Maliit lang ang bahay. Walang karangyaan, walang mamahaling gamit, at ang mga pader ay may bakas ng panahon. Pero sa gabing iyon, bawat sulok ng tahanan ay puno ng isang bagay na noon ay wala pa roon. Tunay na pagmamahal. Pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit, hindi humahatol, hindi sumisigaw. Basta naroroon, nag-aalaga at naghihintay. At sa wakas, matapos ang napakaraming sakit, bumalik silang dalawa. Hindi sa kung ano sila dati, kundi sa kung ano talaga ang nararapat. Isang pamilya. Totoo, lumipas ang panahon ng walang ingay. Palit ng mga panahon at ang mga araw ay hindi na mabigat. Ang katahimikan, naging komportabling kaibigan. Ang araw-araw ni na Isagani at Ligaya ngayon ay maayos na at tahimik. Walang karangyaan, pero sagana sa kahulugan. Gising si Isagani araw-araw ng maaga, iniinom ang kape kasama ang ina, suot na ang maruming damit pang trabaho bago pa mag-alas 7, at umaalis papuntang talyer na magaan ang loob. Alam niyang sa wakas, may binubuo siyang mahalaga, hindi lang basta trabaho. Isa itong pundasyong matibay, simula ng panibagong buhay na sabay nilang muling binuo. Muling nagsimulang manahi si Ligaya kahit paunti-unti. Hindi na gaya ng dati na halos ubusin ng mahahabang oras ang lakas ng katawan, kundi may balanse na. Tumatanggap lang siya ng trabahong kaya niyang tapusin nang hindi nagmamadali, nagtatahi sa tabi ng bintana. Laging may parehong dedikasyon at sa bawat tahi ay may halong pag-aaruga. Mas matatag na ang kalusugan, mas magaan ang katawan pero ang puso iyon talaga. Parang bumata ng ilang dekada. Tinitingnan niya ang anak ng may tahimik at mahinhing pagmamalaki, gaya ng isang inang matagal na naghintay para sa sandaling iyon at ayaw na ngayong apurahin ang oras. Hindi na kailangang sabihin ng lahat ng nararamdaman. Sapat nang makita siyang dumarating galing trabaho, pagod, pero kusa pa rin kukuha ng basahan at tutulong sa paghuhugas ng pinggan, aayusin ang tsinelas ng ina sa gilid o simpleng magtanong, "Ma, uminom ka na ba ng tubig?" Ang maliliit na kilos na iyon ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Ang bahay na tinitirhan nila ay simple pa rin. Gamit ay mga bigay ng kapitbahay o nabili paunti-unti sa mga ukayan sa paligid. Pero malinis ang paligid, maayos at puno ng malasakit. Si Isagani, unti-unting nagsimulang magtabi ng bahagi ng kinikita para sa mga ayusin sa bahay. Gusto kong palitan yung pinto na kumakalampag kapag humahangin at sana mapinturahan ulit ang sala. Deserve mong tumira sa mas maayos na lugar, sabi niya isang araw habang hawak ang isang flyer ng mga materyales sa konstruksyon. Ngumiti si Ligaya, sumagot lang ng, "Naibigay mo na sa akin ang pinakakailangan ko," sabay balik sa paghalo ng kanin. Isang maaraw na Sabado, niyaya siya ni Isagani na maglakad. "May gusto akong ipakita sa'yo," sabi nito, na hindi nagbigay ng detalye. Sumakay sila ng jeep at bumaba sa isang bahagi ng syudad na matagal nang hindi napupuntahan ni Ligaya. Naglakad pa sila ng ilang kanto
hanggang sa huminto sa harap ng isang bakanting lote, puno ng matataas na damo at ilang ligaw na bulaklak na tumubo kung saan dating may semento. Inikot ni Ligaya ang paningin, hirap makilala ang lugar. Si Isagani, nakatingin sa malayo, ay nagsalita ng dahan-dahan. Dito dati ang bahay natin. Yung bahay na akala ko ay lahat-lahat na nawala dahil sa kayabangan. Akala ko kailangan ko ng espasyo, ng kalayaan. Pero lahat nawala. Pero ang mas nakakatakot, hindi yung nawala ang bahay kundi yung muntik na kitang mawala. Huminga ng malalim si Ligaya, tumingin sa paligid at nakaramdam ng mahinang kilabot sa balat. Ang lote, tahimik na ngayon, ay may bitbit na alaala, masakit pero may aral. Lumipas na ang panahon, sabi niya, at yung nawala sa atin dito, ibinalik ng buhay sa ibang anyo. Mas totoo, mas mapagpakumbaba. Tumango si Isagani, hinawakan ang kamay ng ina at nagpatuloy. Ang pinakanamimiss ko, Ma, hindi yung magagandang gamit, hindi yung laki ng bahay, hindi yung gadgets na akala ko nagpapasikat sa akin. Ang talagang pinagsisisihan ko, yung oras na sinayang ko. Yung oras na pwede sana kitang pakinggan, matuto sa'yo, pero hindi ko ginawa. At ang pinakamasakit, minahal mo pa rin ako kahit nung inabuso kita. Hinawakan siya ni Ligaya ng mahigpit. Dahil ang nanay, hindi minamahal ang anak batay sa ginagawa niya, kundi batay sa kung sino siya. At alam ko mula pa noon na nasa loob mo yung lalaking katabi ko ngayon. Nanatili silang tahimik doon ng ilang minuto. Mahinang humihip ang hangin, kumakaway ang mga damo, at ilang ibon ang lumilipad sa mga sanga ng katabing puno. Wala nang kailangang sabihin. Isa itong pamamaalam, hindi sa lugar, kundi sa nakaraan na hindi na sila. Pauwi, ginawa nila ang bagay na naging ugali na simula nang medyo gumaan ang estado ng buhay nila. Dumaan sila sa isang maliit na panaderya, bumili ng ilang pirasong tinapay at matamis at pumunta sa lugar kung saan may ilang taong lansangan. Maingat at may respeto nilang iniabot ang mga supot, nagpalitan ng ilang salita at nagpatuloy sa paglalakad. Isang beses, sabi ni Isagani, binigyan tayo ng pagkakataong magsimula ulit. Maraming hindi nakakakuha niyan, kaya kung meron tayong makakain ngayon, ang pinakamababa na pwede nating gawin ay magbahagi. Sumangayon si Ligaya at hindi na kailanman nagtalo tungkol dito. Pagdating sa bahay, inihanda nila ang mesa para sa dalawa, gaya ng palagi. Simpleng hapunan lang, kanin, munggo at ginisang karne. Pero bawat detalye ay may alaga. Malinis ang mesa, maayos ang pagkakalagay ng kubyertos at kinintab ang mga baso. Inunahan ni Isagani ang ina sa pagsandok ng pagkain saka naupot kumain ng dahan-dahan. Ang ganda ng araw ngayon, di ba? Ani niya habang nginunguya. Hindi lang maganda, sagot ni Ligaya, kundi kailangan. Pagkatapos ng hapunan, uminom sila ng kapeng bagong timpla. Kinuha ni Ligaya ang tasang ibinigay sa kanya ng anak ilang buwan na ang nakalipas, ang parehong tasang ginagamit niya araw-araw. Itong tasang to parang ginto ko na kung itago, sabi niya habang natatawa. Akala ko isa lang yung simpleng alaala, sagot ni Isagani na kangiti rin. Wala kang ideya kung gaano ito kahalaga. Ito ang unang regalong natanggap ko mula sa iyo na hindi birthday ko at una mong regalo na kusa mong ibinigay para lang mapasaya ako. Tiningnan ni Isagani ang tasa, saka ang ina, at sumagot na may bahagyang pag-alog ng boses. Binigyan mo ako ng panibagong buhay, Ma. Binuo mo ulit ako nang wala kang kailangang sabihin. Kailangan ko lang panoorin ka at intindihin na lahat ng akala kong kahinaan. Iyon pala ang pinakamalakas na lakas. Lumipas ang gabi na may katahimikang payapa. Bukas ang bintana at may banayad na simoy ng hangin na may dalang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa panaderya sa tabi. Ang langit puno ng bituin, tila ba kakampi sa sandaling iyon. Sumandal si Ligaya sa upuan, pumikit ng ilang segundo at nagsabi, "Matutuwa ang tatay mo, anak. Sobrang matutuwa." Ngumiti si Isagani, tumingala sa kisame at sumagot, "Ako rin. Minsan parang nararamdaman ko na andito pa rin siya, na parang pinapanood niya tayo." Tumayo si Ligaya ng dahan-dahan, dinala ang mga plato sa lababo, at agad namang tumayo si Isagani para tumulong. Hati nilang ginawa ang gawain, nagtatawanan habang pinapansin kung paano niya minamadali
ang paghuhugas ng kutsara't tinidor at laging nakakalimutang banlawan ng maayos. Nilinis ni Ligaya ang kalan, pinunasan naman ni Isagani ang mga plato. Nang matapos sila, pinatay nila ang ilaw sa kusina at pumunta sa sala. Umupo silang magkatabi, pagod pero payapa. Wala nang minamadali, wala nang kulang. Gabi ring iyon, ang simpleng bahay na iyon ay hindi lang basta tahanan. Isa itong larawan ng muling pagbuo, hindi ng mga pader o bubong, kundi ng ugnayan, ng respeto, ng tunay na pagmamahal. Isa itong pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng isang buhay na may layunin. At sa simpleng tagpong iyon, sa pagitan ng amoy ng kapeng na nanatili sa hangin at mga ngiting hindi kailangang apurahin, may isang malinaw na katotohanan. Ang mayroon sila ngayon ay mas mahalaga pa kaysa anumang pamana. Nasa tahanan na sila. Sa wakas, at sa unang pagkakataon, alam nila ito. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundong puno ng sakit na madalas ay dumadaan ng walang nakikinig, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakapagpaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong kwento. Mga kwentong dapat talagang marinig. Sabihin sa comments kung taga saan ka nanonood. At kung maaari, i-share mo rin. Maaaring maliit na bagay lang ito, pero ang pagpapalaganap ng isang kwentong puno ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagkalat ng pag-asa. Pinalayas ng anak ang ina matapos manahin ang